At kaugnay pa rin sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela at iba pang issue, makapalan natin si Atty. Ariel Inton, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Unahin natin agad reaksyon ng LTFRB sa sinabi ng driver na yan na kapapanayam lang po ni Ivan. Maliraw ang numero ng mga PUB na nakapag-consolidate na at sinabihan pa sinungaling si Chairman Guadis. Okay, siguro magandang klaruhin natin yung percentage na yan. Yung pong 86% na binabanggit, yan po yung 86% ng number of 86% of the total number of units with franchise. So hindi lang PUJ, ibang denomination. Yan po yung mga nag-apply for consolidation. Yun 86%. Now, out of the 86%, 43% yun ang nakatapos na ng proseso at compliant na po for consolidation. So, para ma-reconcile po yun at hindi masabing sinungaling po yung ahensya, yun po, 86% refers to the total number of applications that were filed for consolidation, yung mga may intent to consolidate. Kaya tama po yung figure na 43% ni Secretary Vince Dizon, yun ay 43% naman ng 86% ang fully consolidated. So bato ang tagal bago magkaroon ng fully na consolidation po? Yun pong iba. Yung 43% sabi niyo kasi 86 po, attorney yung nag-apply, pero 46 lang yung compliant. So yung natitira, ano na po ang sitwasyon nila? In process po yun. Marami pong hindi pa nakakapag-comply ng requirements, at iba-iba pong dahilan. Humabol lang sa deadline. Opo, kasi po yung deadline is not a deadline to have a new unit. The deadline na na-move nga po ito ng 7 beses, deadline to file your intent to consolidate or to apply for consolidation. Ngayon, yung 86%, yun yung mga nag-apply. So yung, Atty., maputo lang kita, yung 46%, kaya bang maserbisyo yung ating mga pasahero? Ayun, yung 43. Okay, maganda po yung katanungan yun. Yung po kasing 86%, bagamat hindi pa sila fully compliant sa consolidation, dahil niyakap na po nila yung programa, meron na po silang mga provisional authority. Kaya pag nakikita nyo po may mga traditional jeepney na bumabiyahe, yun, maaring yun ay nagpa-consolidate na pero hindi pa sila compliant fully, and therefore, wala pa yung bagong unit nila kasi hindi pa sila nakakakuha. Pero nakakabiyahe po sila kasi may provisional authority po silang bumiyahe. Yun po, kahit na hindi pa sila fully compliant. Kaya dun sa katanungan na enough ba yung 43, well, hindi yung 43 titignan natin, kundi yung 86% because maski hindi pa nakaka-comply, basta nag-file ng intent to consolidate, maaari po silang makakabiyahe. Pero itong Manibela, matagal nang tutol sa modernization po ng jeep. So, paano po magkakaroon ng kasunduan ng LTFRB at Manibela? Bukas po ang ating kalihim dyan. Bago po ang ating Secretary Vince Dizon. In fact, yung hinihingi nilang dialogue, yan very open si Secretary. Noong Friday nga po, nakausap na po niya ang mga, I think, yung nga lang, wala po yung Manibela noong time na yon. Pero ine-extend po ng ahensya na sige mag-usap tayo. Sabi nga ni Secretary Vince, instead na magtigil pasada, mag-usap tayo. Ngayon, yun pag-uusap naman, hindi naman pwedeng sila lang ang kakausapin. Nais din ng ating Secretary na marinig naman yun the other side of the coin, yung mga nakapag-comply, yung mga pro-consolidation, gusto rin makausap siyempre yung Secretary para
holistic yung approach na sa problema. Opo, pero sa ngayon, paano natin mapipigilan? 3 araw po ito, Attorney Inton. Ine-extend pa rin po ng ahensya yun, mag-usap po tayo, no? At kung talagang ayaw po nilang makipag-usap or for one reason or another, tuloy sila, yung pong interagency naman for tigil pasada na reactivate na po yan. Kaya handa naman po yung pamahalaan para dito po sa mga apektuhang So, mga linya. meron tayong libreng sakay. Opo, ang local government po, Opo. ang DOTR, ang MMDA, ang interagency po, even PNP po, kasama po dyan for peace and order, para mapaghandaan po itong tigil pasada today and kung tutuloy man nila ng 2 araw pa. Opo. Ay, maraming salamat po, LTFRB Opo, spokesperson maraming Attorney salamat Ariel po. Inton Jr. Ingat po kayo. Maraming salamat. Opo, Salamat po. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.